As we come to the end of our Good Friday worship, let us take a moment to remember everything we have reflected on. Pangako, maikli lang ito at ito na ang pinakahuli. Pinakinggan natin sa araw na ito ang mga huling salita ni Jesus sa cross. Mga salitang binigkas ng may pagmamahal, kapatawaran, at tiwala kahit sa kanyang paghihirap. Narinig din natin mula sa propetang Isaias ang tungkol sa isang nagdusa para sa kapakanan ng lahat. At mula sa Hebreo, nagpapaalala na ituon natin ang ating paningin kay Jesus na nagtiis ng lahat ng ito para sa kagalakang darating. Kaya marapat lang na ating pagnilayan kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon. Mga kapatid, nangangahulugan lamang na ginawa ni Jesus ang lahat ng ito para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Dumaan si Jesus sa pagtanggi, paghihirap, at kamatayan upang tayo ay mapatawad, mapagaling, at maging bago. Ang kanyang sakripisyo ay nagpapakita lamang kung gaano tayo kamahal. At pinapaalala nito sa atin na kahit ano pa ang ating haharapin sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos ay higit pa at ang kanyang biyaya ay sapat. Ngunit nakapagtataka lamang, paano at bakit ang araw na ito na puno ng paghihirap at labis na kalungkutan ay matatawag na mabuti? Bakit tinawag na Good Friday ang araw na ito? Ang weird, di ba? Pero may kasagutan ito, mga kapatid. Dahil ang tila pagkatalo ay isa pala malaking tagumpay. Dahil doon sa cross, tinalo ni Jesus ang kasalanan at kamatayan. Gumawa si Jesus ng paraan upang muli tayong makalapit sa Diyos. At kahit na siya ay namatay, hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil andyan pa ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mabuti ang araw ng Biyernes Santo dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, ang Diyos kumikilos. Binabago ang kalungkutan sa pag-asa at ang kamatayan sa walang hanggang buhay. Pinapaalala nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Kaya naniniwala pa rin ako sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Dahil sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa Kanya, ang pag-asa ay laging babangon. Kaya sa ating pag-uwi ngayon, dalhin natin ang parehong kalungkutan at pag-asa. Kalungkutan para sa kung ano ang pinagdaanan ni Jesus para sa atin at pag-asa para sa buhay at pag-ibig na Kanyang inaalok ngayon. Naway, mamuhay tayo araw-araw na inaalala ang Kanyang ginawa ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.